buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang nagsisilbing gabay at matubay sa ating mahabang paglalakbay na nagpapaalala sa atin na ang bawat hakbang natin ay patungo sa Kanya. Kaagapay ng banal na krus ang mga nagniningas na kandila, ang mga liwanag na tumatabas sa dilim. Ang kanilang apoy ay simbolo ng ating buhay na debosyon at ang init ng ating pagmamahal sa Diyos na hindi kailanman magmamaliw sa loob ng 50 taon at sa mga darating pang mga panahon. Kasama po ng krus ng Cereales ay ang ating mga kabataang lingkod ng simbahan. Tunghayan ang unang karosa, Nuestra Señora de los Dolores de Turumba. Ang ilan ng hapis sa gitna ng ating masayang pagdiriwang, ang presensya ng mga nabirhen ay isang paalala na sa likod ng bawat hinala at pinaya ni San Antonio de Padua ay ang malambot na kalinga ng ating Ama nasa langit. Siya ang masagtahing ina na hindi kailanman nagisan sa tabi ng puso. Ang huwaran ng katatagan na nagtuturo sa atin na ang bawat dusa ay may katapat na luwalhati. Sa kanyang mga mata, makikita natin ang pag-ibig na handang makiramay sa bawat hapis ng ating buhay. Kaagapay ng mahal na birhen ang pamayanan ng Barangay 52 Ipil-Ipil sa pamumuna ng kanilang mga pinuno ng barangay. Ang kanilang pakikisa sa ating gintong anibersaryo ay tunay na sagisag ng pagkakapatiran at sa ilalim ng isang pananalig. Nuestra Señora de los Dolores de Turumba, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel ng Kalye Pangilinan. Si San Rafael ang kagamutan ng Diyos at ang matapat na patnubay ng mga manlalakbay. Sa ating pagdiriwang ng ika-50 taon ng jubileo, ang kanyang presensya ay nagsisilbing paalala na sa bawat hakbang ng ating parokya sa nagdaang 5 dekada, ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mga anghel upang tayo ay pagalingin, ingatan at ihatid sa tamang landas. Si San Rafael na siyang katuwang ng mga nananalig ay dumating upang makisaya sa ating ginitong anibersaryo. Kasama ang buong pamayanan ng Kalye Pangilinan, naway ang kanyang dalang liwanag ay magbigay ng kagalingan sa ating mga katawan at kaluluwa at magsilbing kadasag sa ating lahat na naglalakbay pa sa mundong ito. San Rafael Arcangel ng Kalye Pangilinan, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ang ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Sa ating pagdiriwang ng gintong jubileo, ang kanyang pakikibahagi ay isang paalaala ng kanyang matapat na paggabay sa ating parokya sa loob ng 50 taon. Siya ang naging bituin sa dagat at liwanag sa ating mga lansangan upang tayo ay makarating sa dalampasigan ng kaligtasan. Idinadalangin natin sa pamamagitan ng mahal na birhen na pagkalooban ng ating pamayanan at ang ating mga tahanan ng tunay na kapayapaang nagmumula
mula sa Diyos, kasama ang pamayanan ng liwayway, naway sa ating prosesyon ngayong gabi ay maging isang mabuting paglalakbay tungo sa mas malalim na pananampalataya at pagkakaisa. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel ng Calle Marino. Muli nating binubuksan ang ating puso sa pagdating ng isa pang dakilang tanod ng langit. Mula sa makasaysayang Calle Marino, narito ang mahal na imahe ni San Rafael Arcangel. Sa ating pagdiriwang ng ika-20 taon, ang muling pagsilay sa mukha ni San Rafael Arcangel ay isang paalaala na sa bawat yugto ng ating buhay pananampalataya, ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang ng sugo upang tayo ay gabayan. Siya ang tagabutan ng Diyos na nagdadala ng panunumbalik ng lakas sa mga nangihina at liwanag sa mga naliligaw ng landas. Kasama ang mga deboto mula sa Calle Marino, ating tanggapin ang pagdalaw na ito bilang tanda na ang bawat pamilya sa ating parokya ay kaisa sa isang misyon at isang paglalakbay sa ilalim ng paggabay ng mga anghel. Naway ang kaniyang dalang bendisyon ay manatili sa bawat tahanan ng mga taga-Calle Marino at sa ating buong pamayanan. San Rafael Arcangel ng Calle Marino, ipanalangin mo kami. Mga kaibigan at mga panauhin, narito na tayo sa pinakatampok at pinakasagradong bahagi ng ating paglalakbay. Masasaksihan natin ngayon ang maringal na pagpapakilala sa iba't ibang imahe ni San Antonio de Padua na nagmula pa po sa iba't ibang mga karatig bayan. Sa loob ng 50 taon ng ating parokya, si San Antonio ay nag-anyong ama, kapatid at kaibigan sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi, ang kanyang iba't ibang anyo ay nagtipon-tipon, mga imaheng saksi sa mga himalang hindi mabilang, sa mga luhang pinahid, sa mga panalangin dininig ng langit. Ang bawat anyo at bawat bihis ng kanyang kasuotan ay sumasagisag sa alab ng debosyon ng mga pamayanang nag-iingat sa kanya sa nagdaang mga dekada. Sa ating pagsalubong sa bawat imahe ni San Antonio de Padua, makita nawa natin ang ating sarili sa kanyang pagkalinga. Isang bayang hindi kailanman nawawala dahil tayo ay laging matatagpuan sa puso ng ating minamahal na patron. Mga kaibigan, ating pong salubungin ng malakas na palakpakan, San Antonio de Padua ng Bukal, Marabundong, Cavite. Sa tagpong ito ay buong pitagan muli nating binubuksan ang ating mga puso upang salubungin at tanggapin ang pagkikisa, isang banal na panauhin mula sa kanlurang bahagi ng ating lalawigan, mula sa payapang dalampasigan at masaganang lupain ng Bukal, Marabundon, Cavite. Narito at kasama natin ngayon ang banal na imahe ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang kanyang paglalakbay mula sa bayan ng Marabundon patungo sa ating parokya sa lungsod ng Cavite ay isang buhay na patunay na ang debosyon
kay San Antonio ay walang hangganan at walang pinipiling dako. Siya ang manggagawa ng mga himala na nagbubuklod sa atin bilang iisang lalawigan at iisang kawan ng ating Panginoon. Sa kaniyang pagdaan, baon niya ang mga panalangin at pasasalamat ng ating mga kaibigan mula po sa Bukal, Maragondon, Cavite. Naway ang kanyang presensya ay magsilbing tulay ng pagkakaisa sa ating ginintuang jubileo sa gabing ito, na kahit na tayo ay nagmula sa iba't ibang bayan, tayo ay pinag-iisa ng isang pananampalataya at pag-ibig sa ating dakilang pinakasi. Sa gabing ito ng ating ginuntirang jubileo sapagkat kapiling po natin ngayon ang matanda at orihinal na imahe ni San Antonio de Padua mula pa po sa Bukal, Maragondon, Cavite. Kasama po ang kanilang munihing pura paroko, Reverendo Padre Dennis Beltran. Palakpakan po natin ang ating mga kaibigan mula pa po sa Bukal, Maragondon, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming pagdiriwang ng aming pagdiriwang. Viva San Antonio de Padua! Viva! Muli, palakpakan po natin ang ating mga kaibigan na nagpaunlak upang makasama po natin ngayong gabi ang orihinal at matandang imahe ni San Antonio de Padua mula po ng Pook, Silang, Cavite. Mula naman po sa malamig na dako at matatayong dalupalong isang napakahalaga at makasaysayang imahe ni San Antonio de Padua mula po sa layo ng Pook sa Silang, Cavite. Ang imaheng ito ay hindi lamang isang sagisag ng sining, kundi isang buhay na saksi ng kasaysayan mula sa pag-iingat ng isang pamilya. Pinaniniwalaang ang anyong ito ni San Antonio ay katuwang na ng mga taga-Pook, Silang, Cavite mula pa noong taong 1805, ang panahon kung kailan itinatag ang kanilang nayon. At sa loob ng mahigit 200 taon, ang imaheng ito ay naging sentro na ng mga panalangin, naging kalungan ng mga deboto sa gitna ng digmaan at kapayapaan, at nananatiling matatag na pundasyon ng pananampalataya sa bayan ng Silang. Sa gabi ng ating ginintuang anibersaryo, ang kaniyang presensya ay nagpapaalala sa atin na ang ating debosyon ay isang pamana ng ating mga ninuno na mananatiling buhay hanggang sa mga susunod na salin-lahi. Ating pong bigyang pugay ang imahe ng ating pinakasi, ang saksi ng kasaysayan at panlaw ng ating pananalig mula pa po sa Pook, Silang, Cavite. At tayo po ay tunay na mapalag sa mga sa pagkakas. Ang mapagmumala at orihinal na imahe ni San Antonio de Padua mula po sa nayo ng Pook, Silang, Cavite ay kasama po natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong pura paroko, Reverendo Padre Orlando Milenes, sa mga inyong mga deboto mula po sa inyong nayo sa Pook, Silang, Cavite. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming pagdiriwang ngayong gabi. San
Laguna, buong lugod at paggalang nating tinatanggap ang kanilang banal na imahen. Ang imahen ito ay higit pa sa isang banal na sining. Ito ay isang buhay na dambana ng kasaysayan. Pinaniniwalaang ito ang pinakamatandang imahen ni San Antonio de Padua sa buong Pilipinas na may gulang na mahigit na 400 taon. Sa loob ng mahigit 200 taon, ang imahen ito ng ating Pintakasi ay buong taimtim na pinapahalagahan at pinananalaginan ng mga deboto sa bayan ng Pila, Laguna. Ang kanyang pagparito sa ating lungsod sa gitna ng ating gintong anibersaryo ay isang pambihirang biyaya. Pinapahalagahan tayo ng ating Pintakasi na ang ating devotion ay nabubuo pa sa kabilang daang taon ng Kristyanismo sa ating bansa. Sa kanyang anyo, masisilayan natin ang 400 taon ng mga himala, pasasalamat at walang maliw na pag-ibig ng Diyos. At ngayon mga kaibigan, ay malugod ko pong ipinakikilala sa inyo ang ating mga kaibigan mula pa po sa Pila, Laguna. Dala po ang pinakamatandang imahe ni San Antonio de Padua sa buong Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating mga kaibigan, gayon din ang ating mahal na Pintakasi. Viva San Antonio de Padua! Viva! Ang amin din pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong Kura Rektor, Reverendo Padre Emil Oroquia sa inyong pong pagpapauna. San Antonio de Padua ng Pila, Laguna, ipanalangin ng bumaki. At ngayon mga kapatid, narito na ang sandaling ating pinakahihintay. Sa gitna ng dingding ng mga kandila at sa saliw ng ating mga panalangin, buong puso nating tanggapin at salubungin ang pangunahing imahe ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Ang minamahal na Pintakasi ng ating parokya sa kanyang ginintuang jubileo. 50 taon na ang nakalipas nang itirik ang unang haligi ng ating dambana dito sa distrito ng San Antonio sa lungsod ng Cavite. Sa loob ng 5 dekada, ang imaheng ito ang naging saksi ng ating mga binyag, kasal at hantungan. Siya ang ating naging katuwangan sa paghahanap sa mga nawawala, hindi lamang ng mga material na bagay, kundi ng mga kaluluwang uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Si San Antonio na ipinanganak sa Lisbon at namanhik sa Padua ay ang manggagawa ng mga himala. Tinalikuran niya ang yaman ng mundo upang yakapin ang kahirapan ni San Francisco. Ang kanyang dila ay nanatiling buo at hindi nabulok. Isang patunay lamang na ang kanyang pangangaral ay puno ng katotohanan at banal na kapangyarihan. Masdan ninyo ang kanyang mga bisig. Bitbit niya ang banal na sanggol na si Jesus na nagpapaalala sa atin na ang tunay na karunungan ay ang pagyakap ng Panginoon ng may kababaang loob. Ang kaniyang hawak na liryo ay sagisag ng kaniyang busilak na kalinisan sa gitna ng magulong mundo. Ang ating posisyon ngayong gabi ay hindi lamang isang pagtatapok ng banal na imahen. Ito ay naging isang buhay na dalangin
na nagmula sa iba't ibang dako, mula sa mga nayon ng Bukal, Pook at Pila Laguna, hanggang sa bawat kalsada ng ating sariling lungsod. Ipinakita sa atin sa ilalim ng pagkalinga ng ating mahal na patron, tayo ay hindi nagkakawatak-watak, kundi nananatiling iisang pamilyang naglalakbay. At sa ngalan ng ating parokya, na nagdiriwang ng ating ginitwang jubileo, muli natin isigaw ng may buong lakas, pag-ibig at pasasalamat. Viva San Antonio de Padua! Viva San Antonio de Padua! Viva San Antonio de Padua! Isang malakas na palakpakan po ng pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At kasama po ng ating imahen ang relikya ni San Antonio de Padua. Taos-pusong pasasalamat sa ating butilingkura para po Reverendo Padre Gilbert Tulio. Gayon din sa ating mga honor guards mula po sa hanay ng Knights of Columbus at ang ating pong district deputy Ginoong Jojo Moito, kasama po ang mga opisyalis ng iba't ibang mga councils ng Knights of Columbus. Muli, palakpakan po natin ang ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Habang mga kanina